A Daily Life in Japan. Konnichiwa! Ayan, for today's video, pupunta kami ng Tokyo para rumampa. Charot! Hindi, pupuntahan namin yung lugar kung saan ako nag-microblading class. Bago kasi ako tuluyang umaura ng bongga, kailangan makita ng trainer namin kung kaya na ba talaga namin ng aktwal. So, bali, andito na kami sa bus terminal. Iniwan na lang namin si Snoop sa parking at nagbasa lang kami papuntang Tokyo. Hanggang sa maya-maya pat, dumating na tong bus sa sasakyan namin. So far, so good. Papuntang Tokyo, hindi naman kami naligaw. Smooth naman yung biyahe at hindi ganun kainit ang weather. Bali pa mula sa lugar namin hanggang sa Tokyo, kulang-kulang 2 oras din yung biyahe. Ayan, for the sightseeing muna ang person. Paano ba naman kasi sa lugar namin wala kang makikitang mga building or on bukiran at damuhan ang makikita mo sa lugar namin. So, bali andito na yung first stop namin. Tapos namin dito sa bus, maglalakad kami ng konti para naman mag-train. Bali ayun kasi yung pinakamadali sa pupuntahan namin. Kakaiba lang din talaga yung vibes pag nandito ka sa Tokyo. Kasi mafe-feel mo talaga na nasa city ka. Dahil sa sobrang dami ng tao at makakita ka ng iba't ibang klase ng transportation, kagaya ng cable car. At ayan, voila, dito na kami sa Recto Station. Charot. Feeling ko kasi para lang kami pupunta ng DV. At ito na nga mga mima, hanggang sa dumating na kami sa mismong location, simulan na ang murderan. Charot. Bali yung nanay ko nga pala yung model ko for today's video. O, wag kayong malito ha, hindi ako yan. Ako yung nagma-microbleed at yung nanay ko yung model ko. Medyo madugo ang labanan mga sis. Parang yung nagastos ko lang duguan. Charot. Bali ang ginawa ko kay mami ay combination. Microblading na merong microshading. Dati na kasi kaming naka-microblade. Bali i-retouch ko na lang yung kilay niya. Grabe guys, dito pala sa industry ng semi-permanent cosmetics, eh hindi pala biro at hindi siya ganun kadali. Kailangan mo ng knowledge, dedication, consistency, at lakas ng loob. Dahil pag wala ka ng mga ganun, hindi mo to magagawa. Pak, ganun ang sabi ng nanay ko. O, diba ang taray? Saan ka dyan? After ng actual session namin, nagaya si ate dito sa sushihan. Ayan, nakakain na ako ng bongga. Pag meron kasi ako mga bagay na inaasikaso, lalakad, or yung mga gagawin tapos wala pa ako nasisimulan. Nako guys, hindi nyo talaga ako mapapakain. At ayan, hanggang sa pabalik na kami ng Tochigi-ken. Kamusta naman at nakarating kami ng Ibaraki? Iwan ko ba ba't kasi hindi ko rin naisipang magtanong? Kaya ayan, for the road trip malala talaga kami dyan. At na-armalite din ako ng bongga ng airpods ko, pati ng mister ko. Naalala ko tuloy nung huling uwi ko sa Pinas. Putik yan na mali ako ng sakay. Akala ko magkatabi lang yung SM Fairview, tsaka yung Robinson Novaliches. Ending for the road trip talaga kami. Kaya ayan, naulit tuloy ngayon. Ang sabi, sa lahat ng laboy ako yung tanga.